beloved Boss Mike Cervera. Yo, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga mga kababayan, bago tayo mag-umpisa talakayin itong nako. Oo, si Manang Aimee at si Manong Bongbong. Nako, mukhang nagkasundo rin sa wakas. Siyempre, wag niyo kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe din sa ating channel, mga kababayan. So, eto na nga, mga kababayan, sa wakas, itong dalaway nagkasundo rin, ha? Oo. Sige, talakayin na natin kagad. Pasok! Ito na, mga kababayan. Sinigundahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinabi ng kapatid niyang si Senator Aimee Marcos tungkol sa pagkukulang ng pag-asa kaya maraming namatay sa bagyo. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. Pag-asa ang sinisisi ni Senador Aimee Marcos kaya maraming namatay sa bagyong Christine. Hindi raw maayos na naabisuhan ng pag-asa ang mga lokal na pamahalaan sa lakas ng ulang dala ng bagyo. Kung nasabihan lang daw sana agad na ilikas din agad ang mga residente. Dagdag pa ng senadora, may sapat na pondo naman pero bakit tuwing may bagyo ay kulang ang mga abiso? Dadagdagan pa nga raw ang budget ng pag-asa para sa 2025. Kaya dapat hindi na raw maulit ang mga ganitong sitwasyon. Sinigundahan naman si Senador Aimee ng Yan na. kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Utos ng Pangulo sa pag-asa, pagbutihin pa ang kanilang warning system para makapagbigay ng napapanahong babala sa mga tao. Bukod sa pag-asa, nagbilin din si PBBM sa ibang ahensya na unti-untiin ang paglalabas ng tubig sa dam para hindi lumubog sa baha ang mga nasa mababang lugar. Gayon din ang pagpapaganda ng infrastruktura. Naatasan ko ang nasiguruhin ng DPWH DPWH. Kasi nung nakaraan, hindi inayos. na hindi lang ito matatapos sa inaasahang oras, kundi matibay at kalidad din. Correct. Sa tala ng NDR, Dapat ganun, hindi yung parang nagparinig pa si Pangulo. Nagparinig pa si Pangulo na sabi yung mga nauna kasing mga ginawang mga tulay, wala hindi magamit. Yung iba naman sayad. RRMC, halos 150 ang nasawi sa magkasunod na bagyong Christine at Leon. Kanina, nagdeklara si PBBM ng National Day of Mourning. Ito na, umpisa na natin. Okay, pasok, Aimee. Ano na? Sinigundahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinabi ng kapatid niyang si Senator Aimee Marcos tungkol Dapat ganito, no? Dapat ganito itong magkapatid na to, no? Ang ganyan ba? Nagkakasundo sila sa pananaw pagdating sa politika. Hindi yung nagkakasalo-salungat sila. Kaya tuloy, itong si Manang Aimee, naiiwan na. sa pagkukulang ng pag-asa kaya maraming namatay sa bagyo. Mga tagapag-asa naman, Totoo naman Yung mga tagapag-asa, gawin nyo naman yung trabaho nyo. Yan ang problema Yung hindi nyo paggawa ng inyong tungkulin, diyan sa pag-asa ang napapahamak ang Pangulo. Buti na lang, nandito si Manang Aimee ko. Yeah, tuloy! Sa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. Pag-asa ang sinisisi ni Senador Aimee Marcos kaya maraming namatay sa bagyong Christine. Mga DDS. Nakita nyo si Manang Aimee ko. Yung pag-asa daw, may kasalanan, Bakit? Masyadong late kung magbigay ng babala sa mga nangyayaring pagdating ng bagyo. Kaya tuloy, ayan, di ba? Maraming namamatay kasi mahalagang bagay ang papel ng pag-asa rito. Lalong-lalo na mga kababayan patungkol sa bagyo. Bakit? Kasi dapat yan, alam na nila malayo pa lang at dapat yung mga Pilipino, yung mga tao, pinapalikas na nila. Sila na mismo nagbibigay ng forecast sa Pangulo kung ano ang dala netong tubig, gaano ba kalaki, gaano ba kalakas. Dapat ganun. Kaso mga kababayan, late na late yung pag-asa pagdating doon. Tuloy. Hindi raw maayos na naabisuhan ng Tama naman si Manang Aimee. Hindi daw maayos na maagap na naabisuhan
yung mga tao. Asa ang mga lokal na pamahalaan sa lakas ng ulang dala ng bagyo. Oh, syempre dapat pati yung mga mayor, oy, dapat ano ha. Dapat sa ganyang pagkakataon na may bagyo, huwag kayong tatanga-tanga. Dapat kayo na mismo kung nagkukulang ang pag-asa, kayo na mismo tumawag sa kanila. Oh, alam niyo naman, 'di ba? Sabihan lang daw sana agad na ilikas din agad ang mga residente. Oh, yan na nga ba. Oh, yung mga mayor, nako, yung mga ano ninyo, mga konsehal ninyo na mga kaya ba ma'am pumili kayo ng ano ng mga leader diyan sa mga lugar ninyo kung sino karapat dapat at sino talaga ang maglilingkod ng tapat eh. Ang problema mga kababayan, di ko alam kung ano yung paglilingkod na alam nila eh. Puro na lang yata paglingkuran yung pera at pondo ng probinsya nyo eh. Oh, tuloy. Dagpa ng senadora, may sapat na pondo naman. Pero bakit tuwing may Oh, bakit? Mayroon palang sapat na pondo. Oh, nadagdagan pa yung pondo nyo. Pag-asa, ano ba to? Hoy, gumising kayo! Napapahamak yung mga maraming Pilipino dahil sa inyo. Siyempre kami, ano alam namin dyan. Kaya nga nandiyan kayo. Magbigay agad ng babala. Malayo pa lang yung bagyo. Kaya si Mayor, ano ginagawa? Nakanganga, nag-iintay din sa inyo. Wait na yan, buhay na yan. Oh. Dapat siguro kada probinsya, meron ng no? Meron ng sariling satellite sa pag-asa. Tuloy. bagyo ay kulang ang mga abiso. Oh, kulang ang mga abiso ninyo. Tropical cyclone, oh, ito na nga, Ilocos. Ewan ko ba. Oh, sige, tuloy. Nadagdagan pa nga raw ang budget ng pag-asa para sa 2025. Oh, nadagdagan daw ang budget ng pag-asa. Sabagay, sa 2025 pa. Oh, siguro naman magtatrabaho na ng maayos ng mabawas-bawasan naman ang magiging casualties pagdating sa bagyo. 2025 pa, ha? Nadagdagan ng pondo nyo. Pag-asa, ha? Oh, ano ba kayo? Pag-asa o Diyos ko? Oh, palamunin na. Kaya dapat hindi na raw maulit ang mga ganitong sitwasyon. Oh, sana naman hindi na maulit mga kababayan kasi nakakalungkot. Nakakalungkot kasi ang dami talagang mga napapahamak at nawawalan ng buhay dahil sa bagyo, pagbaha, ganyan. Di may aalis kasi lagi yan. Kaya nga nandiyan yung mga ahensya ng gobyerno. Kaso mga kababayan, itong mga inang-inang ito, hindi ko alam kung nagtatrabaho o pakitang tao lang yung alam nitong mga ito. O, sige tuloy. Sinigundahan naman si Senador Aimee ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Yan, di ba? Sarap, nagkakasundo sila. O, tuloy, sigundahan mo na. Manong Bongbong. Marcos. Utos ng Pangulo sa pag-asa. Oh, ayan ha, inuutusan na mga pag-asa. Atensyon! Atensyon sa pag-asa na hindi mo alam kung may pag-asa. Mukhang sila lang yung may pag-asang makakurakot sila. Butihin pa ang kanilang warning system para makapagbigay ng napapanahong babala sa mga tao. Correct, oo, pagbutihin ninyo. Yung pagbibigay nyo ng warning sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga LGU, tulad ng mayor nyo. Oh, tuloy. Bukod sa pag-asa, nagbilin din si PBBM sa ibang ahensya. Oh, lahat na, tulong-tulong na kayo. Utik kayo. Sayang lang mga pinapasweldo sa inyo. Oh. Kailangan pa ba si Pangulo talaga mag-isip niyan? Kaya nga nandiyan kayo, di ba? Wala kayong pagkukusa. Utik na yan. Oh. Kaya napapahamak talagang Pangulo dahil sa inyo. Oh, sige tuloy. Unti-untiin ang paglalabas ng tubig sa dam para hindi lumubog sa baha ang mga nasa Okay, tulad niyan. Unti-untiing, naku, common sense na lang yan. Asa pa talaga kay Pangulo yan. Na kailangan sabihan kayo, unti-untiin nyo lang yung paglalabas ng tubig ha. Kasi baka bumaha yung mga mabababang lugar ha. Kailangan pa sabihin nyo, di ba dapat alam nyo na? mababang lugar. Gayon din ang pagpapaganda ng infrastruktura. Naatasan ko ang Oh, pati pagpapaganda, wag niyong igaya sa nakaraang administrasyon ha. Na yung mga tulay hindi madaanan. Kung hindi madaanan, Diyos ko, hindi magamit. May madadaanan, bisikleta at motor lang. Nasiguruhin ng DPWH na hindi lang ito matatapos sa inaasahang oras, kundi matibay at kalidad din. O narinig ninyo,
dapat matapos yan sa nakatakdang oras na dapat matapos ninyo. Kung kinakailangan mas maaga, agahan ninyo. At hindi lang yon ha. Kailangan matibay ha. Hindi tulad nung ginawa nung nakaraang DPWH. Ewan ko ba. Puro palpak ang ginawa nila. So anyway mga boss, sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, opo, tandaan nyo, pag hindi kayo nag-like ha, mag-subscribe na rin kayo. Maraming salamat po. Mike Cervera po, lagi nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike Cervera.